not sporting, kumbaga, sabi ng mga British, not very sporting in you. Kumbaga, if we're playing a game, may rules yan, may rules yung game. Yung ginagawa nila is nadadaya sila. Di sila pasok sa rules, they won't play it fairly. Na wala naman tayong problema, kung kumbaga patalasan na lang ng talino, ay hindi naman po ganun yun. This is a blatant display of power. They're doing it because they can. This is simple bullying. This is simple naked display of power. Tama si Attorney Panelo, this is dirty politics at work here. Naunahan sila ng Vice President and this is, kumbaga, petty yung kanilang response. Tatanong ka ha, sige tanggalin ka namin. Malaking tanong, saan ba tayo patungo sa taong ito? Sa pamahalaang ganito ang ating nararanasan, Attorney? Natatanong niyo lang yun pagka yung administrasyon walang vision. Sorry, but kung meron ka sanang vision at maliwanag ang plano, hindi naman po tayo maliligaw. Kumbaga, maliwanag pagka tinitignan mo ang mga bagay katulad ng budget at i-compare dito sa halimbawa sa Philippine Development Plan, then makikita natin pati yung progreso, di mo nakakailanganin magtanong sa mga resource persons dahil magiging public document ang mga plano, patutunguhan at kung nasaan tayo ngayon sa plano na yon. So yung patutunguhan, ewan ko, malabo Malabo kasi rin yung administrasyon at malabo po kung ano man ang plano nila, kung saan na tayo patutungo at saan tayo nandoon sa loob ng plano na yon. Nakita naman natin, in spite of all the problems at saka yung mga kritisismo tungkol sa budget, parang hindi pa rin iniinda. Deadly silence ang sumasalubog sa tao. Opo, ma'am. Dito tayo sa paksa na yumayanig sa political landscape ng Pilipinas. What do you make of this phrase, rival removal, sa pagkakatanggal sa mga Duterte at mga dating presidente sa National Security Council? Ayun nga po, these are politics, no? This is, politics in the worst possible sense. Wala tayong problema when it's politics in the sense that you're making policy for a country heading towards a vision of betterment, upliftment, and in the public interest. Dito, nakikita natin, elimination nga, it's not even a fair elimination. Kumbaga, you're trying to get rid of, it's very, what do you call this? Unfair. Not sporting, kumbaga, sabi ng mga British, not very sporting in you. Kumbaga, if we're playing a game, may rules yan, may rules yung game. Yung ginagawa nila is nadadaya sila. Di sila pasok sa rules, they won't play it fairly. Na wala naman tayong problema, kumbaga, patalasan na lang ng talino, ay hindi naman po ganun yun. This is a blatant display of power. They're doing it because they can. Yun lang. Ma'am, ibaba natin ang diskusyon sa ating mga ordinary at payak na mga kababayan. Anong epekto nito, ma'am? Itong pagkakatanggal kay VP Sara, former President Duterte at ibang former presidents sa organization, sa ano po, ma'am, National Security Council. At may epekto ba yan, ma'am, sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino? Actually, national security, hindi lang po nito sakop ay military concerns. Hindi lang po national defense, territorial defense, or even internal defense. Pagdating sa national security, kasama lahat ng factors that lend stability to a country. So ano yung mga yon? Kasama dyan ang economic stability. So ibig sabihin, presyo ng bigas, presyo ng pagkain, day-to-day living, public interest, health concerns, criminal cases, the rates of crime in society, lahat po yan ay bahagi ng mga kinokonsidera pag sinabi natin ano ang stability ng country. Ito ba ay stable ngayon? So lahat ng larangan ng public interest na nagbibigay o factor dun sa political as well as economic and otherwise secure stability, security-wise ng stability ng bansa. So lahat po ng mga nakaupo ay dapat mayroong maiko-contribute dyan. Ngayon, ayon din dun sa original na executive order na inilabas noong 1987, pwedeng iba-iba, pwedeng magdagdag ang Pangulo ng iba't ibang mga miyembro nang naaayon doon sa hinaharap na issue. So may flexibility. Bukod pa doon,
sabi rin sa saligang batas, dahil ang Pangulo ay head ng civil service at administrative head ng gobyerno, pwede may power siya to reorganize government. So pwede siyang magbago, pwede siyang maggawa ng bagong policy, pwede siyang gumawa ng executive order para mas maiayos ang ilang mga ahensya ng gobyerno. Now that being said, ang sinasabi natin dito is malaki yung possibility na legal naman ang ginagawa ng Pangulo sa pag-reorganize ng National Security Council. The question is it wise? Dinideprive niya ang Vice President of the possibility of continuing his work. Ayun naman yung word na continuity. Na the Vice President ay automatic successor ng Presidente. If anything happens to the President, if he should become incompetent, automatic by operation of law, the Vice President takes over. So kung i-deprive mo yung Vice President ng insider view ng issues, ng information tungkol dun sa stability ng country, lalong-lalo na when she is compelled to take over, then ang ini-endanger niya doon ay yung public interest. Ini-endanger niya yung bansa because you will have to give the Vice President time to get up to speed on the issues. So isa yon na nakakaantala ng trabaho. Also, ang nakikita natin dito, hindi para sa kapakanan. We're not talking about stability, national security, or even public interest. Ang nakikita natin dito, dahil sa dami nga ng mga nilagay dyan na medyo questionable pa kung either even necessary right now, at yung continuity of the knowledge of past presidents as well as the possible continuity of passing on to the Vice President, yung impormasyon na ito, nakikita po natin that this is plain and simple politics and vengefulness. Ang isang ebidensya natin dito ay noong Nobyembre 2024, binring up na po ng ating Vice Presidente at hiningi niya ang mga transcripts of records kung may meeting ang National Security Council at kung bakit hindi siya kasali dito. Tinatanong niya, anong pinag-usapan ninyo? Have you actually even met? What is the status of this? Is there some transparency? Are you going to make anything about it? Transparent. Now, merong mga needs, of course, of secrecy when it comes to national security. Pero the mere fact na hindi sinasabi kung nag-meeting man at kung mayroong meeting, bakit hindi kasama ang Vice President. So sa totoo lang, naunahan ang executive dito. If naglabas sila ng reorganization at nagreklamo si VP Sara, sasabihin nila, hindi ka lang nasali. But she actually brought it up. Naunahan niya silang lahat. She said, why isn't the National Security Council meeting? Or if they have been meeting, bakit wala ang Vice President? So ano na po ang ginagawa ninyo with regard to national security? So ang response ngayon ng executive ay nag-reorganize ng NSC, in-exclude yung Vice President. Why? Because she asked. And even indicated dyan sa Executive Order number 81, nakalagay doon na para daw maprotektahan at ma-uphold ang soberanya at ang seguridad ng bansa. Na parang hindi ba nakakaano, it was a pointed allusion to the Vice President and the former presidents. Kumbaga, kaya namin tinatanggal itong mga to dahil hindi nila i-uphold ang national interest at saka ang soberanya ng bansa. So, in this case, it's tama si Attorney Panelo, this is dirty politics at work here. Naunahan sila ng Vice President. And this is, kumbaga, petty yung kanilang response. Tatanong ka ha, sige tanggalin ka namin. Kung ikukumpara po, Not ma'am, very sporting. Opo, ma'am. Kung ikukumpara po, ma'am, ang bilang ng mga botante sa lahat po ng mga humahabol ngayon kay Vice President Sara Duterte, di hamak na mas matindi po ang 32 million. And she represents 32 million voters. Majority niyan, ma'am, Class C, D, and E. Mga payak nating mga kababayan. Do you think si VP Sara at mga Duterte, pati yung mga kaalyado na ginigipit na nakakatikim ngayon ng vengeance leadership, is a barometer ng mga ordinaryong Pilipino na kaya nilang gawin sa mga ganito na binoto natin, 32 million, how much more sa ating mga ordinaryong Pilipino? Kaya nila tayong apakan at any moment. Actually, disagree ako na vengeance to. Hindi siya vengeance eh. Vengeance is dahil gumaganti ka. Anong paggagantihan nila? Anong ginawa ni Vice President sa kanila? Nananahimik siya gumagawa ng trabaho. For that matter, ano bang ginawa ni former President Duterte kundi pagtanggol yung kanyang anak? And aside from that,
ano ba naman ang sama para mag-criticize ng gobyerno? Ganun ba sila kapikon? That they do not understand na pagka ikaw ay nakaupo, ikaw ay mababato. It's just a fact of life. Ganun talaga. Pero dito nakikita natin without deserving it, pinabanatan ng Vice President. They want her impeached for reasons known only to them and because, audit issues ay hindi impeachable offenses yan. So, anong nangyayari? Tinanggal pa siya. Napaka-petty. Tatanggalin mo siya sa National Security Council because she asked why she hasn't been invited. Ganun ba yun? Walang justification for this kind of treatment of the Vice President. So it's not even vengeance. Wala talaga. This is simple bullying. This is simple naked display of power. We're doing this kasi kaya namin. So, Vice President ka lang, Presidente kami, Speaker of the House kami, mga ganyan. Kongreso kami, we hold the power of the purse, may immunity kami. We can do this, you can't retaliate. Buti sana kung meron ginawa si VP Sara, wala eh. Ito ay simpleng pagsasantabi doon sa isang malaking threat sa kanilang popularidad. Ma'am, bago lang si Partner Admar, lumilitaw kasi yung mga katagang martial law sa pagkakatanggal kay VP sa National Security Council. Possible ba yun, ma'am? Kasi nga, ang dahilan na nilagay nila sa Executive Order number 81 ay kailangan yung mga miyembro ay na-uphold ang national security at saka sovereignty ng bansa. So ibig sabihin may parang indirect or accusation na dito dun sa mga tao na hindi nila isinama. So parang sinasabi nila, itong mga to hindi nila i-uphold ang security natin, hindi nila i-uphold ang soberanya natin, tanggalin natin sa NSC. Pagka ganoon, ang akusasyon mo pertains to national security, nilalagay mo na sila sa level of committing high crimes. Pero wala silang sinasabi kung ano exactly ang ginawa ng mga ito to merit that kind of classification. Threat ka sa national security, anong ginawa? Besides from doing her work and being more popular than the president. So yun po yun na it doesn't make sense. Kumbaga, it doesn't make sense in the ordinary course of politics, of playing politics. Ito ay first strike. Kumbaga, sila yung nauna. Whatever the vice president says or does in response to these actions made against her that threaten her, yan po ay self-defense.